Luke chapter 2, verses 25 to 32. And behold, there was a man in Jerusalem, 25 to 32, chapter 2, whose name was, everybody say, Simeon. And the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel. And the Holy Ghost was upon him. Praise God. And it was revealed unto him by the Holy Ghost. Alam mo, pag tayo po'y very close sa Panginoon, may sikreto ang Diyos para sa iyo. Kaya ang sabi ng Bible, Enoch walked with God, and he was not found, for God took him. And before he was taken, he left a testimony that he pleased God. Pag ang Diyos ay ma-please sa atin, mga kapatid, nako, si Enoch, bawal pumunta ng langit yun. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Pero pag ang Diyos ay nasiyahan at nalulugod sa iyo, kaya sabi ni Paul, I will show you a mystery. Kasi ang alam natin, lahat ng mga tao mamatay, then after that, the judgment. Pero sabi ni Paul, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Amen! Now, tingnan nyo ang verse 26. It was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came by the Spirit into the temple. And when the parents brought in child Jesus to do for him after the custom of the law, then took him up in the arms and blessed God and said, Lord, now let thy servant depart in peace, according to thy word. For mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, and a light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel. Lalagyan ko ito ng topic, mga kapatid, at huwag kayong matakot. The topic of the Word of God that I will bring today, it's a kind of prayer. Lord, let thy servant depart in peace. Baguhin natin konti, kasi pag let thy servant, parang isa lang yan, parang ako lang yan ah. Sabihin natin, let thy servants, ayan, depart in peace. Parang kulang pa rin. Pag servant, sabihin lang, let all thy servant depart in peace. Praise God. Whether we like it or not, someday, we must depart. And be sure na pag-aalis tayo, it must be in peace. Kaya, bawas-bawasan na natin yung mga kalaban natin, mga kapatid. Yung mga inaaway mo, ayusin mo yan. You'll never know. You'll never know the time. Pastor Art, never know. I don't know kung nasabi niya kay Sister Len, bye honey, bye sweetheart, this is it. Wala na. Kaya kayo mga kapatid, pag alis natin ng bahay, sabihin mo sa misis mo, bye, I love you. Baka hindi ka na makauwi. Wala yan mga kapatid.
Sabi nga ng isang membro ng church, sabi ng misis niya, Pastor, nagbago itong mister ko. Bakit? Simula ka nangaral ng mga mister, kailang halikan yung misis. Yung mister ko. Bago umalis, sabi, I love you na. Halikan talaga siya, mga kapatid. Tinanong niya, ba't ka ganyan? Sabi niya, hindi ko alam eh. Baka di na ako makabalik. Takot tayong mamatay. Pero everyday, lumalakad tayo papunta sa libingan. Para sinasabing, ayaw kong tumanda. Sino naman ang gustong magtanda, mga kapatid? Ayaw natin yan. Pero hindi ka mapunta ng langit pagka hindi kayo tumanda at magkasakit at mamatay. Hindi exempted ang pastor eh. Oo. Kaya dapat natin ayusin ang ating relasyon sa Diyos. Yun ang pinaka-importante, mga kapatid. Naayos yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat hindi natin alam ang takbo ng ating buhay. Praise God. Marami ako nakikita sa mga executive board. Kalbo na, mga kapatid. Ala na, mga kapatid. Lumabas ka agad si Jimmy, magtanong sana ako, saan yung wig mo binili? Bawal yun, pastor. Ay, bawal. Grooming yan eh. Diba? Ikaw nga wala ka ng ipin, naglagay ka na ng ipin na plastic. To make yourself look good. Alam natin, mga kapatid, lalo na tayo mga pastor, mga leaders, there is a changes in our midst. Malaking pagbabago. Pagdating ko sa Maynila, mga kapatid, doon ako sa Guadalupe, tinitingnan ko, anong nangyari dito sa EDSA? Wala nang traffic. Wala nang maraming nagbibinta doon sa mga bangkita. Nagtatanong, pagbababa ka ng Australia, paano? Wala ding babaan sa Guadalupe. Paano? Kung bababa ka doon sa may Buni, paano pabalik papuntang Australia? Lalakad ka na. Praise God, malaking pagbabago, mga kapatid. Change. And we should be ready to accept change. And we should be ready to be changed. Hindi ka lang change na baguhin. Change talaga sa leadership. Someday, siyempre, mga kapatid, assistant superintendent ako sa Mindanao. Wow, 1,000 churches and with 1,000 pastors, mga kapatid. Pangarap ko mang magiging assistant superintendent for until the year 300 years pa, mga kapatid. 3,000 years. Wala na. Hanggang pangarap. Imposible na yan, mga kapatid. Wala. Kaya we are ready to accept change sa ating kalagitnaan. Kanina ko pa tinitingnan ito eh. Sabi ko, totoo pala to. Ito yung umuusbong. Ito yung mga young people natin, mga kapatid, oh. Ito yung mga licensed minister natin, galing kayo dito. Oh. Ito yung mga official natin na sa baba. Nag-iiluwis na eh. Iluwis na. Masakitin na yung iba nga. Akala mo zombies na. Wala na, mga kapatid. Young people, mga minister natin, mga executive board member, maawit na lang tayong the last leaf cling to the bough. Wala na. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, I thank God. 1977, graduate ako sa Bible School natin sa Makati. Binanggit kagabi ni Sir Baklan, bound in the spirit, not knowing what to do.
mayroon ding sinasabi sa Hebrews, Abraham obeyed God and he don't know where to go. Di ba? Naglilingkod tayo sa Diyos, we don't know where to go. 1977, na-license ako, hindi sinabi ng Diyos, ganito ang itinerary mo. Ito. Oh. Ito ang dadaanan mo, ito ang mga pagsubok, ito. Bantayan mong taong yan, may demonyo yan. Walang sinabi. But we just walk every day with God. We walk by faith and not by sight. Hallelujah! I keep on walking by faith, mga kapatid. Until today, 45 years na. Ganito ang itsura sa mga 45 years in the ministry. Pero, mapalad pa rin. Hindi lahat ng tao nagiging senior. Pag na-senior citizen ka, mga kapatid, huwag mong i-look down sarili mo na wala ka na magagawa, makalimutin ka na. Hindi mahirapan ka. Pastor, kilala mo po ako? Siyempre sabihin mo, pa-smile ka? Yes. Pero yung utak mo nagpa-process, mga kapatid. Nagpa-process yun eh. Yung mukha identify mo, pero yung pangalan, di ba? Nagpa-process eh. Hindi maiwasan ng computer nga, naglo-loading. Maraming naka-file sa utak natin for 60, 65 years. Mahirap, mga kapatid, hindi po census nga yan. Makakopya ng marriage certificate ko. Magbayad ka, babalik ka dito after 3 days, hanapin pa namin. Diba? Ganon din tayo. Kayong mga 60 na plus, 65. Nagpa-process yung utak natin, mga kapatid. Sa dami ng files doon. Praise God. Ang daming files yan. Kaya nga, kahit tayo naglilingkod sa Diyos, may mga, hindi naman ma-delete yung mga files dyan eh. Diba? Yung kalukuhan mo nung una, andyan pa rin yan. Kasi may mga files na hindi mo ginagamit, pero andyan yan. Kaya nga, kailangan manatili tayo sa Panginoon. Kasi yung masamang espiritong lumalabas sa atin, mga kapatid, nangampanya yan ng another spirito and they are coming back. Kaya nga sabi ng Panginoon, abide in me. For without me, you can do nothing. Ang ibig sabihin natin, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kailang manatili ka sa puno. Kailangang manatili ka doon, mga kapatid, to get connected doon sa puno. Pero mo 60 years old, 65. Oh. Naalala mo na, Pastor, ay, nakilala na kitang yawa akal ko. Ang pala, ikaw pala yun, ha? Ay, hirap kaya. Praise God. Kaya ang kailangan natin, yung mga executive board, dito na kay banda. Dito na tayo. Magiging Hiluis na ito. At sa susunod, nalalanta na ito. Hindi problema. As long as you stay, nanatili po tayo sa ating Panginoon. Kahit mamatay, magkasakit tayo, mga kapatid. We are so blessed. Sapagkat ang kailangan ng Diyos ay ating spiritual relationship sa Kanya. Kayo mga kapatiran namin dyan sa ibang bansa, kung na-bless kayo dyan, padala kayo ng GCash dyan.
I-PM ko lang number ko. Huwag lang po ipadala kay Pastor Vicar, hindi makakarating sa akin yan. Alam naman natin mga kapatid, walang isa rito, walang sakit. We believe in healing. Totoo naman yan mga kapatid. Huwag na kayong magtampo pag hanggang ngayon, hindi pa tayo na-healed. Pastor, magpa-pray ako. Bakit? Taas ng sugar ko, Pastor. Di ko na maaninag sa unahan. Kung ano ba sugar mo, maabot ng 500. Magpa-pray ka sa akin? Yes, Pastor. Diabetic din ako. Ano ba? Ang hirap ng ganun. Diabetic din ako. Basta Pastor, I believe in prayer. Sabi ko, sige. Lord, pagalingin mo siya sa diabetes, ibaba yung sugar, Panginoon. After a month, bumalik siya, Pastor, good news. Bakit? Normal na sugar ko. Sabi ko, buti pa ka pa. Diabetic ako since 2005 hanggang ngayon mga kapatid. Kaya dadadala ko yung sito lagi. Huwag na tayo magtampo. Praise God. Ang importante sa ating buhay, maganda yung relasyon natin sa Panginoon. Amen. Praise God. Ang importante po, mahalaga po mga kapatid. Pag maganda ang relasyon natin sa Diyos, maganda din ang relasyon natin sa ating mga kapatiran at mga kasamahan sa gawain, mga kapatid. We expect changes. Things are no longer used to be. Nagbabago yung mga kapatid. Nakita ko nga sa executive board, sabi ko, parang wala na akong kakampi dito Oo. Parang ako lang medyo may edad na dito. Praise God. Biro mo. Yung mga estudyante ko dati sa Bible School, ando na sa board. Yes, Pastor Cesar. Pastor Eugene. Sino pa yun sa inyo? Si Larry. Pastor Go. Ayun, si Midel. Praise God. Pastor Numer. Ini-estudyante ko yan mga kapatid. Palagi nakalungslid ng yelo yan. Yeah. Kasi nasa harap yan. Diba? Brother Lali Reyes, mga kapatid. Pag nagtuturo yan, nakaupo yan. Matahimik na tao yan. Ayun. Palaging nagdrawing. Diba? Yung pala dinodrawing na si Merlin. Praise God. Yung Pastor Ray Diamante sa World Mission, sinusuportahan namin yan, malulos na yan. Itim pa rin yan hanggang ngayon Diba? Yung si Jima, nako, ang ganda nung unang puti-puting laskay po yan. Mapilido? Rasay? Ang gaganda niya nung una. Ang puti, ang cute ng mata. Ngayon, ewan ko ano nangyari. Ay, buhay talaga. Yung si Mona Lisa Tamsi.
Ang kukulit talaga niya nung dalaga pa yan eh. Oo. Ngayon, after many years, oo. Hindi, ayaw ko na mag-comment yan, mga kapatid. Praise God. We are just visitors of this world. Praise God. At kailangan, ang sabi diyan sa Biblia, mga kapatid, if any man love the world, you lose the desire to go home. Di kaya nga daming mga Pilipino andun na nakatira sa Canada, mga kapatid, ayaw umuwi dahil maraming pera doon. Maganda yung trabaho. Uwi sila sa Pilipinas, mga kapatid. Pagdating dito, kahit hindi mo kamag-anak, sumalubong sa iyo. Ay, warning natin mga pastor, huwag na kayong sasama doon na magsalubong. Oh, nakakaya na naman eh. Maghintay ka kasi pag mahal ka niya, mga kapatid, mayroon ka talagang chocolate. Oh. Ayaw ng mga Pilipino umuwi. Nagkaroon ng digmaan sa Lebanon, nagkaroon ng problema sa Afghanistan. Yan, nagmakawa, Mr. President, uwi na po kami. Ganon din ang iglesia. Pag mayaman ka, pinagpapala ka, ganda ng bahay mo, ganda ng buhay mo, praise God. Feeling mo parang, ayaw ko nang papuntang langit. Okay naman ako dito, Lord. Diba? Pero darating ang panahon na pera mo, hindi na nang magbigay ng kaligayahan mo. Darating ang panahon, ang pera mo, mga kapatid, ay wala nang magagawa para sa iyo. Magkaroon ka ng problema, maging magulo ang mundo, at sasabihin mo, Lord, I'm coming home sapagkat ayaw ko na manatili sa mundong ito. Praise God. Oh. Kaya we need to maintain our good relationship with God. Yun ang importante, mga kapatid. Kaya wala ka namang magandang relasyon sa Diyos. Pag ikaw ay walang humility, God resists the proud, but He gives grace to the humble. Kaya ang sabi ng Bible, mga kapatid, surely goodness and mercy shall follow me. Anong ibig sabihin yan? In this journey of life, someday you will fall, someday you will stumble. But here comes the rescuers, goodness and mercy. Goodness, marami kang blessing. Mercy in times you fall down. You need the mercy of God to make us rise from the place na tayo'y bumagsak, mga kapatid. Kaya tinitinan ko yung Psalms 23. You start, the Lord is your shepherd. Then, there is a good pasture. Then, there is a still water. Then, ang sunod, you will walk through the valley of the shadow of death. But before you walk into it, be sure you have a good pasture. Be sure you drink on the still water. Be sure that your soul is restored. You walk through the valley of the shadow of death. Anong masasabi mo? I will fear no evil, for thou art with me. Time comes, wala nang makatulong sa iyo. It is you and God alone. Hindi na makasama mo yung misis mo pag ma-ICU ka. Wala na. Walk through the valley of shadow of death. I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. Praise God. Anong sunod doon, mga kapatid? You have anointed my head with oil. Praise God. And my cup runneth over.
Surely goodness and mercy shall follow me. In every race, may ambulansyang nakasunod. May mga rescuers na nakasunod. Sapagkat may mga taong tumatakbo na sila po'y hinimatay, hindi na kaya. Andun ang mga rescuers. Alam ng Diyos na tayo ay maglupaypay, manghihina, mga kapatid. But here comes the goodness of God. At ika'y bumagsak sa ministry. Na backslide ka. Here comes mercy. Kaawaan ng Diyos. Hindi niya ginawa ang bagay ng ating kasalanan. Sapagkat naalaala niya na tayo ay mga alikabok lamang. Amen? Kaya, mercy of God. Alam niyo mga kapatid, don't ever pabayaan natin yan mga kapatid. Ang ibig kong sabihin, every time you fall, mabagsak man tayo, ano mangyayari sa atin mga kapatid? Hindi talaga tayo iwanan ng ating Panginoon. Anong sabi doon? Surely goodness mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Starting from the Lord is my shepherd until you reach to the house of the Lord, and you will stay forever. Amen. Kaya kailangan manatili tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Kasi pag wala ang Panginoon, PWD tayo. Ano yung PWD? Oh, preachers daw with disability. Disabled talaga tayo eh. Kailangan natin ng pag masipirites, Panginoon, wala talaga. Disconnected ka, wala talaga. Disconnected si Adam and Eve, mga kapatid. Ang resulta, nagtatago. Alam mo naman, hindi naman binanatan ng diablo upang sila po'y susunod sa kanya. It's by deception. Yung pera mo, talagang inaalagaan mo. 300,000 yan. But once you are deceived, madeceive ka ng agency. Wala, hindi ka hinold up, mga kapatid. You give your money honestly, but you don't know you are just being deceived. Oh? Kaya ang pagbagsak ng tao, they are not being tricked, but just being tricked. Oh, praise God. Kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon. The Word of God, mga kapatid, napakahalaga. Pag sisipirit kayo doon, wala ka na magawa. Once you are not in the truth, ano pang asahan mo? If 1 plus 1 equals 2, anong gagawin mo doon? Sabihin mo 1 plus 1 equals 11. Enjoy yourself. Make your own mathematics. Wala. Ang ibig sabihin, if you don't believe the truth, you are sa lie, mga kapatid. Papuntang langit, mga kapatid, dalawa lang daanan. Masikip at anong tawag doon? Lapad o sigpit nga dalan. Oh. Kung wala ka sa masikip na dalan, nasa kabila ka. If you are not in the truth, then surely, andun ka sa, mali. If you are not serving Jesus, you are serving the devil. If you don't belong to the church, you belong to the world. Walang in between yan eh. Kaya ang sabi ng Biblia, kalaban ng Diyos ang lahat na may relasyon sa mundo. Praise God. Kaya ang ibig kong sabihin, mga kapatid, advance to be identified. We will say to the world that here we are, the chosen generation, God's peculiar people, taken out from the darkness into His marvelous
Minsan tong relasyon natin sa Panginoon, para ding relasyon natin sa ating mga asawa. Yung taga Mindanao, sis, andito na yung hinihingi mo. Ang sabi kasi niya, pastor, turuan mo naman yung mga pastor na magbigay sa misis nila. Sabi ko, hindi ka binibigyan. Pastor, pang grocery lang ito, tapos wala na talaga. Ha? Sabi niya, pastor, sana, kung may mag-lecture, isama na din yan. Kaya sis, ito. Kaya kayong mga pastor dyan, ang asawa ay katawan mo. Minsan yung katawan ay kawatan. That's your body. Sino naglalaba, nagpaplansa, nagluluto sa iyo? Sabihin mo, dahil wala kang trabaho, wala kang... Ano hindi trabaho? Sino nag-alaga dyan sa isang dosinang anak nyo? Yung misis. Pag magkasakit si misis, ipag-pray mo ako. Inom ka na lang paracetamol dyan. Pag may ladies nagkasakit, pastor, ipag-pray mo ako. Halika. Pag asawa, wala. Ay, bigyan nyo ng pera yan. Kaya na hindi mabango yan. Wala ng pera kasi. Walang pambili. Yung damit, mga kapatid, pabalik-balik. Alam mo naman yung mga babae. Okay lang, walang kain, basta bagong damit. Kasi alam mo na itong babae, papunta tayo ng conference, isang malita ka lang, tapos na. Yung misis natin, 3. Yung malita pa, ganito kalaki, mga kapatid. Minsan, sinasabi ko sa misis ko, sweetheart, nanood ka ngayon. Sabi kong bahay natin, maliit lang. Kami lang doon, mga kapatid. Maganda yung bahay maliit kasi walang titira doon iba. Ayun naman yan. Pag maraming kwarto dyan, mga kapatid, ayun. Pastor, pwede makituloy lang. Mga ilang araw, inabot na ng 3 buwan yan. Kaya huwag kayong magpatayo ng bahay na malaki para sa mga anak natin. Mga kapatid, 10 yung anak mo, 10 rooms din yan. Naku, mag-asawa din yan. Iiwan kayo, iwanan yung bahay mo. Makapag-asawa, mga kapatid, yung 10 rooms, sino titira doon? Ayun, ikaw ang maglilinis. May nangupa doon, may nakatira, hindi na nagbabayad. Yung mga tikbal lang, yung mga mantiyanak, mga kapatid, wala. Kaya yung mga asawa dyan natin, mga kapatid, kaya minsan sinasabi ko sa misis ko, mga kapatid, I don't promise to love you forever. Sabi, sobra ka naman. Di ba yung love forever? Ang sabi ko, forever is not enough. Biro mo yung mga kapatid, yung mga bagay na tinatago niya, way back on 1980s pa. Yung binibigay doon sa Baguio, mga kapatid, na mga wall decors, andyan pa, sabi ko, tingnan mo yung bahay natin, puno-puno na. Paano tayo kikilos dito? Itapon mo na yan.
Alam mo yung mga misis, kakain ng Jollibee, pati yung mga kutsarang plastic, tinatago. Ay, sabi ko, ba't ganun? Yung kutsi namin, daming kutsara. Ito pa mga misis, pag magdadrive ka mga kapatid, dadrive ka, papunta ka ng McDonald's, sabi niya, doon ka magpapark. Hayaan mo sana ako magpapark. Sabi niya, doon maganda kaysa dito. O ayaw mo, hindi mo sinusunod. Kaya na, sabi, ayaw kong kumain. No? Naunsa ba mo eh? Diyan kami dumaan sa Tarlac, dumaan kami sa Jollibee. Ang sabi ko, ngayon na mag-decide ka anong kukunin mo, kainin mo kasi mag-drive-thru tayo. Yan, tapat na kami ng drive-thru, naka-order na ako ng corned beef mga kapatid. Ang siya, sabi ko, ano ba? Sabi niya, huwag mo akong pilitin. Drive-thru ito, mag-decide ka na. Ano ba? Sabi na, sir, additional order, sir. O, tingnan mo, additional order. Sabi na, ayaw ko nang kumain. O, sige, ako na magbayad. Ayaw kumain itong kasama ko. Ayaw mo pag minaldita, oy. Pero sa totoo lang, hindi ko kayang magbiyahe, mag-drive pa, wala si Mrs. Kahit ganyan sila mga kapatid. Praise God. Tanggap natin kasi wala nang magagawa pa. It's an honor to present to you the couple of the year, 50 years in marriage. Tell me what's your secret to have this lasting marriage for 50 years. Wow. Ang sabi naman ng babae, Pastor, pag ako ang nagagalit, yung mister ko lumalabas doon sa balcony. Hinintay niyang huhupa yung galit ko. Yan, ganda yan. Oh. Pag mister mo naman ang magalit, anong gagawin mo? Pastor, hindi ko kasi yung away, nagsimula yan sa, it takes two to make a tango. Kaya ako magsalita siya, tatahimik lang ako. Yun sana gawin niyo. Ang gulo niyo eh. Wala pa naman kaming kaya kasi yung babae pag magsalita, ikaw mag-isip ka pa, paano ba ito sasagutin? Nakakita ka na ng pangsagot mo, mga kapatid. Mayroon na namang ibang-ibanat. Nag-iisip ka eh. Paano mo sasagutin yung babae? Basta away, ang dali, mag-process ng ano yun. Kaya ang gagawin natin, sabihin natin, tumahimik ka! Alam, patahimik ka. Ano mga problema natin? Ano? Sige, bakit? Tinutatakout mo yan? Alam niyo, asawa natin, pag nakagalit, ang pangit. Ganon yun eh. Dos! Yung Mrs. ganon pa rin eh. Ikaw,
Nag-iisip ka paano magsinungaling. Ay, nako. Buhay may asawa. Minsan masarap, minsan nakakainis. Sabi kong bahay natin, lilit, dami. Wala na tayong malalagyan. Pero sinagot ako, sabi ng Panginoon, I will bless you. Wala na kayong malalagyan. But I enjoy my life being a married man, mga kapatid. Ganyan na sasabihin natin. Alam nyo kayong mga asawa, dami nyo reklamo sa mister nyo. Ito yung mister ko, ito, ganyan, yung mister ko. Yung mister ko, pastor, ganito. Sana yung mister ko, pareha sa iyo. Ay, Diyos. Parang ganun ba dami sinasabi? Yung mister ko, kita nga, mga lalaki na nahimik lang tayo eh. Kahit tumataba na yan eh. Wala tayong sinasabi. Kahit yung bewang, ganyan ka na. Diba, sabi ko, pag hindi na dito, sa liig na lang. Ayusin natin relasyon sa Diyos, relasyon sa asawa mo. Yung church, hayaan mo yan. Mag-backslide yung membro, litin ko. Sabi nga ng Panginoon, Pedro, hinihingi ka ng dyablo. Hindi kita pinagtatanggol. Kung babalik ka, strengthen the brethren. Hindi man. Ay nako, pag mag-backslide, lalo na kung mapera, ay magpapasting ka. Pasting ka agad. Labandera, hindi na nagsimba. Okay. Amen. Yung simbahan, pag magka-problema yan, maraming mag-a-apply. Diba? First of all, yung church, mga kapatid, huwag na tayong masyadong ano dyan eh. Sabi ni General Treasurer natin, pray for the harvest that the Lord will send more laborers. Kaya huwag kayong magalit pag may katabi ka dyan, nagpastor. Nagpipre tayo dyan eh. Malaki ang anihin, malaki ang anihan. Kaya kailangan ng mga reapers. Kayong mga reapers, huwag mo nyo namang nakawin yung mga membro. Hintayin nyo lang maglupay-payan. Diba? Minsan sabihin natin, pag-aalis yung mga membro na mga problematic, why, praise God, it's a blessing, nagsialisan. May mga membro dumating sa kabila, mga kapatid, problematic din, sabihin mo, it's a blessing. Wala na. Kaya kayong medyo matanda na, mga kapatid, mag-isip-isip na kayo, sino yung papapastorin nyo? Lalo na kayong mga misis natin, di marunong mag-preach. Ang dami ng misis ko, hindi marunong mag-preach yun. Kaya kasama na yan sa kanyang pag-iisip, ano kaya kung mamatay na ito si Mario? Darating sa isip nila yan eh. Paano kaya itong husband kong Super Mario pag mawala ito, hindi pa naman ako marunong mag-preach. Anong gagawin ko? Dami nating mga opisyal. Pastor Umpad, Sister Christy, di naman marunong mag-preach yun. Kaya, dapat maghanda ka na lang, Pastor. Kung wala tayong may lagay dyan, mga kapatid, at may edad ka, at masakitin ka na, ano pang pinagtatagal mo dyan? Hintayin mong maubos yung mga membro. Ako, 2 church ko eh.
Ang isa, air condition. Sa Panabo, mga kapatid. Oh. Ang isa din, aircon pa. Oh, doon sa Panakan. Oh. Ngayon, nakadesign ako, hindi ko na kaya ito. Kasi kahit malayo ako, pastor, may magpabaptize. Kaya nga ako may assistant pastor para kayo magbaptize. Ayaw, pastor, ikaw ang hinintay. Pastor, may ano dito, i-dedication ng bata. Ay, ididikit ninyo na sa dingding yan. Lumampas na yata ako ng oras, mga kapatid. Oh, sabi ko, handog ninyo yan. Pastor, may magpabuhos. Paano ba to? Kaya nga ako kumuha ng katulong para kayong gumawa kung wala na ako. Putahan nyo, pastor, may naano ng masamang espiritu. Punta, rebuke mo. Pastor, may birthday. Sige. Ano ang buhay? Masira yung church, maraming mag-a-apply. Masira yung marriage life mo, may mag-a-apply? May mag-a-assume? Wala. Hindi naman sabihin, ano bang problema mo, Miss Brad? Yung misis ko, nag-iwalay na kami. Ang problema, ako na mag-assume. Walang ganyanan. Di ba? Kahit malaki yung church niyo, wala kayong magandang relasyon. Wala talaga yan. Praise God, relasyon tayo importante. Marami yung mag-a-apply. Sabi ng district board, may bakante tayong church. May nag-a-apply. Mayroon, pastor. Sino? Si Abraham. Matanda na yan eh. Ano bang record niya? Ito. Yung misis niya, hindi namin misis niya. Para lang makakain. Sabi ni Abraham sa misis niya, Sarah, kung magtanong, kaano-ano kita, sabihin mong kapatid tayo ha. Ano pa? Ay muntik na mapatay anak nito. Violence against children yan. Hindi yan pwede si Abraham magpastor. Sino pa? May Jacob dito. Ay, scammer yan. Ay, hindi rin yan pwede mag-apply. Kasi pag lumalakan, kaganyan eh. Di ba? Na-dislocate yung biwang niya, mga kapatid. Gipislit sa manulunda ang hell. Ay, hindi po pwede yan. May si Joseph mag-a-apply din. Joseph mag-a-apply. Walang magandang relasyon yan sa pamilya. Nag-aaway-aaway yan sila. Ay, naku. At saka may record yan. Na-priso yan. Attempted rape. Ay, wala talaga. Paano ito? May applicants pa meron. Si Moises. Ay, naku, mamamatay tao yan. High blood yan. Madaling magalit. Kahit ang dami ng milagro sa buhay niya, ganun pa rin ugali niya. Ay, ganyan tayo eh. What is your attitude is what you are. Pag lalayo ka sa Diyos, babalik yung ugali mong hindi maganda. Wala yan. Wala. Sino pa nag-apply? Propita ito, sir. Propita sino? Si Elijah. Si Elijah. Suicidal mood yan eh. Lord, patayin mo na ako! At nakatulog, nang gumising may pagkain. Gusto magpakamatay, ba't kumain? I know. Kagabi, prophet of fire ito. Sa umaga, nagiging prophet on the run. Bakit? Nagpadala si... Sino yung babae? Padala si Jezebel ng messenger. May messenger na pala nung una. Tomorrow at 7 o'clock in the morning, you will be dead. Tumakbo siya, hindi alam.
Kaya yung mga taong discouraged, hindi alam yan, palaboy-laboy na natatakbo kahit pa saan. Be merciful sa kanila. Hindi nila alam ano yung ginagawa ng mga kapatid. Pagising niya, there's a hot bread and a cool water. Inom na naman siya. Diba? Sabi nga, hindi yan pwede. May pastor ganyan, may problema, suicide ka agad. At saka yung niya, pag sobrang revival, pag sobrang discouraged, gusto nang magpakamatay, Ginoo ko, di na madawat, sunod! Ito sir, meron. Sino? Eliseo. Eliseo yan. Daming milagrong ginawa niyan eh. Ano bang hindi maganda sa kanya? Sir, yung mag-asawa, yung mister matanda, yung misis niya, bata pa, pero walang anak. Nang umalis si Eliseo, nagkaanak. Naku. Naku talaga Sino pa? Si King David. Giant killer. Ayun to. Anong problema? Ang problema, pag magkagusto ito ng ladies sa church, ipapatay yung mister. Wala talaga. Sino pa? Andiyan si Solomon. Okay, the wisest man on earth. Solomon. Problema tayo, sir, kasi yung personage, di magkasya yung misis niya, 1,000 eh. Walang malalagyan. Praise God. Mayroon pa ba? Sa Cebu, ito patuloy natin mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Hindi ko yata natapos ito mga kapatid. Wala na tayong oras. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Praise Jesus. Before we close, someday, you are no longer the pastor of the church. You are no longer the husband of your wife. Once we lose our breath, the only thing that holds us between life and death is breath. Kaya as long as we have breath, let everything that has breath praise the Lord. And don't forget, always depart in peace. Let your servant depart in peace. Ano mang ginawa ng kasamahan sa iyo, mga kapatid? Don't ever allow that na magkaroon ka ng hatred at puot sa puso mo. Hallelujah! Someday you will leave this world. Aalis po tayo dito mga kapatid. And let us have that kind of prayer. Lord, let your servant depart in peace. Hallelujah, hallelujah. Yun po ang napakahalaga mga kapatid. That we will leave this world. Marami tayong pagsubok. Wala, tayong lahat mga kapatid may pagsubok. Lord, we pray in the name of Jesus Christ. Our mission in this life will be ended. As we perform our mission, we are hurt. We are persecuted, not by the people outside the church, inside the church. We don't understand what's happening. But we pray that when we depart, help us to depart in peace. Your first message when you arrive in this world in Bethlehem, let there be peace on earth. After your resurrection, you said, peace be with you. Hallelujah. Kaya sa lahat namin mga kapatiran, lahat ng mga asawa, mga misis namin, ano po yung mga misunderstanding mga kapatid. Hallelujah. Don't allow the sun na ito po'y lulubog ng ating buhay ay hindi po natin nasiayos.
Pumunta si Isaiah at sinabi niya kay King Hezekiah na nagkasakit. It was not a good message by Isaiah, but the Lord told him, Isaiah, go. Tell the words unto King Hezekiah. At aron, nakita niya si Hezekiah, nakahiga, nagkasakit, mga kapatid. And Isaiah said, King Hezekiah, listen to the word of the Lord. Prepare your house, set your house in order, for you shall surely die. He did not say, prepare your kingdom, prepare your bank account, prepare your properties. No. Set your house in order. Our relationship with God, mga kapatid. No accomplishment. Nasabihin mo, I have done great things for God, and God, though I commit sin, He will. No. The one, the wisest man on earth, built a temple for God. But when he got old, his heart was turned away unto the gods of his wives. Praise God. Napakalaking accomplishment. But his relationship with God. Ganon din kay David. He killed his own man. Kaya mag-ingat tayo mga leaders, you might be killing your own people. But it was not hidden before the eyes of the Lord. He was rebuked. And good for David because he was a worshiper. He admitted. But the judgment, the sword of judgment, will never depart from his house. King Saul, sabi ng Panginoon, patayin mo ang lahat sa ating kaaway. He did not do it. Marami siyang mga tupa na hindi pinatay. And from that day, the kingdom was taken from him. Anong nangyari sa kanya, mga kapatid? Yung mga pinapatay niya ng mga witchcraft, doon na siya pumupunta. Why? Because God did not appear in him in vision and even in word, nor even in dreams. He ended his life with a broken relationship with God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoong Diyos. We don't know what is ahead, but help us to be true. We might not be able to build the biggest church or to win many members. We might not be the richest man or the richest woman. But help us, Lord. As what David said, restore unto me the joy of my salvation. Take not thy Holy Spirit from me, and create in me a new heart, O God. Bless us, Lord, lalo higit sa mga mag-asawa. Praise God, this is the most important thing, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa iyong pag-iingat. To God be the glory in Jesus' name. Amen.